Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito si Misyonaryong Diosdado Sigado Hiling Jr., the Missioner of the Master of the Universe, the Santissima Trinidad, God of all gods, King of all kings, Master of all masters, Divine Master of Idira Eclo Jr., King of all kings, Master of Bara Eclo Jr., Divine Grand Master of Madron Eclo the First, Pizza 19 po ngayon buwan ng Setyembre 2020. Nasalaysay ko na po sa inyo mga kapatid na si Panginoong Divine Master Bendiray Cruz Sr. ay umalis nga sa Cabilan Islands noong June 27, 1952. Dinala siya ng dalawang Amerikano na si Dr. Yod Stubar at si Mr. Domi na si Captain Capoljury doon sa Church, Virginia, California, USA upang mag-aral ng spiritual. At habang nandun nga ang kaniyang sarili abalang-abala sa pag-aaral sa spiritual ay nandun rin naman ang kaniyang ibang katawan nasa Barangay Bibilik, Pagadian, Zamboanga del Sur. Nandun rin ang kaniyang sarili. At habang nandun siya, nakita siya ni Feliciano Iturma habang ito naglakad sa Barangay Bibilik. Nakita niya ang malaking ipon ng mga tao at mga kabataan na may pinagkakatuwaan. At nang lumapit siya nito, nakiusyuso, tiningnan kung ano talaga ang pinagkatawaan ng mga kabataan at ng mga malaking tao. Nakita niya isang bata na sa tingin niya ay edad 12. Isang marumi ang damit, marumi ang pangangatawan, at iisa lang ang ngipin. At tinatawag ito doon ng mga kabataan na si Ben Isay Ngipon. Kaya pinagmasdan niya kung anong pinagagawa nito at sinabi ni Ben Isay Ngipon na nandun sa gitna ng mga tao na nakapalibot sa kanya. Sinabi ni Ben Isay Ngipon sa mga tao na, sino sa inyo ang gustong makakita ng sundalong katsila? Sumagot naman itong mga tao na kami Ben, kami, mga kabataan sumagot, kami Ben, kami, gusto namin makakita ng sundalong Kastila. Kaya sabi ni Divine Master Bendiray Cruz Sr. noon na si Ben Isay Ngipon, ito, tingnan nyo dito sa kamay ko. O pagmasdan nyo ang kamay ko. Pag ganyan niya sa kanyang kamay, ay lumitaw. Nagpakita dito yung mga sundalong Kastila na gaya kalaki ng daliri. O dito, lumitaw yung mga sundalong Kastila na gaya kalaki ng ganito, daliri. O dito, ang damit, pananamit, sombrero, baril na mataas na dala-dala. Nakita dito ang sundalo na katsila na pinapakita niya. Sunod naman, sinabi naman niya, sino naman sa inyo ang gusto makakita ng sundalong Hapon? Sabi naman ng mga kabataan, kami Ben, kami. Mga laking tao din sabi, kami Ben, kami. Gusto namin makakita ng sundalong Hapon. Kaya, pag ganyan niya, bigla na lang nagbago rin ang mukha ng mga gaya kalaking daliri dito na mga sundalo. Nagbago ang mukha. At ang nakita nila, yung sundalo naman na nakasombrero ng dito sa yung sombrerong parang kaldero dito. Nagbago naman ang mukha ng nakatayo dito na mga sundalo. At nagulat talaga itong mga taong nakatingin sa kanya dahil siya ay isang bata lamang ngunit nakakagawa ng gano'n na klase ng mahika kung mahika man yun o mirakulo kung mirakulo man yun. Hindi nila naintindihan kung paano yun ginawa ng isang bata na yun. Kaya sumigaw naman si Ben Isay Ngipon na si Divine Master Bendiray Cruz Sr. Sumigaw naman, sino naman sa inyo ang gustong makakita ng sundalong Pilipino? Kaya sabi naman ng mga kabataan, kami Ben, gusto kami makakita ng sundalong Pilipino. Pati mga matatanda, sabi rin, gusto kami makakita ng sundalong Pilipino. Kaya nagbago na naman ang anyo ng mga dito, nakatayo dito na para kalaking daliri. At nakita nila, ito pa nakapako pa, nakabitay pa sa cross na nakatapis lang. Walang damit pang taas. Ito yung mga sundalong Pilipino na pinapahirapan noon ng panahon ng Katsila. Ito yun sila. Yan, manghang-mangha talaga ang mga tao na nakasaksi sa ginawa ni Panginoong Divine Master Bendiray Cruz Sr. noon na isang bata lamang doon sa Bibilik, Pagadian, Zamboanga del Sur. Pati itong si Feliciano Iturma ay isang saksi sa kanyang ginagawa. At sa pagkatapos noon, ginanyan lang niya ang kanyang kamay, wala na, bigla nang nawala. At sumigaw naman siya, sinabi niya na, sino sa inyo ang gustong sumama sa akin, pupunta tayo doon sa kalagitnaan ng dagat dahil kukunin natin yung pirlas na itinago ko doon, daan-daang taon na ang nakalipas. Kaya nagulat yung mga tao, sabi ng mga tao,
Paano kami sasama doon? Edad mo pa lang 12 pa lang. Ang sabi mo, tinago mo doon, daang taon na ang nakalipas. Kaya yung mga tao, hindi sumama. Maliban lang sa 3 bata at si Feliciano Iturma na sumama doon. Dahil sa isip nga nila, nagtatanong sila, paano niya naitago yun? Yung edad niya ngayon, 12 pa lang, at tinago daw niya, daang taon na ang nakalipas. Kaya hindi sumama ang karamihan, mga kapatid. 3 bata lang ang sumama, at saka si Feliciano Iturma at si Panginoong Divine Master Miraculous Jr. na isang isang ipon. Kaya nanghiram sila ng bangka doon sa Barangay Bibilik. Nanghiram sila ng bangka at sinagwan lang nila papunta doon sa kalagitnaan ng dagat. Pagdating nila doon sa kalagitnaan ng dagat, ay tiningnan ni Panginoong Divine Master Miraculous Jr. yung ilalim ng dagat. Tiningnan niya doon sa ilalim ng dagat at sinabi niya, tingnan nyo, pagmasdan nyo ang karagatan sa ilalim, pagmasdan nyo. Kaya itong si Feliciano at 3 kabataan, tiningnan nila, nakita nila doon sa ilalim ng dagat ang maraming nagliliwanag na parang mga bituin na puhugis isda. Doon sa ilalim ng dagat, nakahilira, nakapila na mula sa maliit hanggang sa pinakamalaki na klase ng nag-iilaw doon sa ilalim ng dagat. Nakahilira na hugis isda na sabi ni Panginoong Divine Master Miraculous Jr. na si isang ipon, sabi niya, nandyan nakalagay yung perlas na itim na hinahanap natin. Kaya kailangan natin yung sisirin doon sa ilalim ng dagat. Tingnan natin kung saan dyan nakalagay yung perlas na itim. Kaya sabi niya, halina kayo, sisirin natin. Sabi niya, yung 3 bata saka si Feliciano, sumisid sila, iniwan nila yung bangka. Sumisid sila, sinisid nila yung mga hugis isda na nakailaw doon sa ilalim ng dagat. Sinisid nila hanggang sa kalaliman ng dagat. Sinisid nila. Tapos, pagka sisid nila mula sa pinakamalaki hanggang doon sa pinakamaliit, hanggang sa nahanap ni Divine Master Miraculous Jr. Nahanap ni Isay Ngipon ang perlas na itim na doon nakalagay sa pinakamaliit na hugis isda na bituin na nandun sa ilalim ng dagat. Nakita nila, mga kapatid, ang perlas. At kinuha iyon ni Panginoong Divine Master Miraculous Jr. Yung pinakamaliit na hugis isda, dinala niya doon sa luwang ng kanilang bangka na sinasakyan. At doon, umakyat na rin yung 3 mga bata at saka si Feliciano Iturma dahil gusto rin nilang makita kung ano bang hugis ng perlas na itim. Tingnan nila doon. Pagkakita nila, nakita nila doon ang perlas na itim na kasing laki lang ng butil ng munggo. Kasing laki lang ng butil ng munggo. Tiningnan nila, nakita talaga nila ng 3 kabataan at ng si Feliciano Iturma. At sinabi ni Panginoong Divine Master Miraculous Jr. na ito yung perlas na matagal nang nawala at ngayon ay natatagpuan ko na. Sabi ni Panginoong Divine Master Miraculous Jr. Perlas ito na matagal nang nawala at matagal ko na rin hinahanap at ngayon nandito na, natagpuan ko na. Kaya sinabi niya, ibabalik ko ito doon sa dagat, ibabalik ko ito dito sa karagatan dahil maliit pa man, kasing laki pa man ng butil ng munggo. Kaya sabi niya, ibabalik ko ito dito sa ilalim ng dagat. At kayong 3, kayong 4 dito, mga kabataan, kung sino sa inyo ang gustong magkakaroon nito, ay puntahan nyo ito dito habang ako ay nandito pa sa mundong ito. Yun ang sabi niya, doon bilin niya doon sa mga bata. At yun na nga, ibinalik niya, nilagay niya ulit doon sa isda na maliit na nag-iilaw, nilagay niya doon, binalik niya doon sa ilalim ng dagat. Pagkabalik niya doon sa ilalim ng dagat, bumalik naman sila, umuwi sila doon sa Bibilik. Pagdating nila doon sa Bibilik, nandun na sila sa kamadaan, doon na sila sa kalupaan. Tiningnan naman ni Panginoong Divine Master of Miraculous Jr. yung isang puno ng mangga.
At pagdating niya doon, nagsidatingan na rin yung mga tao dahil kilala man siya bilang isang magaling na manggagamot. Kaya nandoon na rin ang mga tao. Bumalik din ang dami ng tao. Nakiusyuso naman. Nandiyan na si Binisay Ngipo. Nandiyan na. Pagbalik niya doon, doon naman, dami naman ng tao na lumapit sa kanya. Nakiusyuso dahil gusto rin magpagamot. Yung iba, ang dami naman. Umabot ng libo-libo katao na umando doon. Dumating doon. Kaya sabi niya, itong puno ng mangga, sinabi niya, tinanong niya yung mga tao, mga kabataan rin, sino ba sa inyo ang marunong umakyat ng puno ng mangga? Sabi naman ng mga tao, kami bin, marunong kami umakyat ng puno ng mangga, pati kabataan, kami bin, marunong kami umakyat ng puno ng mangga. Sabi naman ng Panginoong Divine Master Benedict Clear, sige, akyatin nyo yung puno ng mangga at hanapin nyo ang Birhen del Carmen na nakaukit sa dahon ng puno ng mangga. Kaya dapat isa-isahin yung paghanap ang puno ng mangga sa mga dahon ng puno ng mangga. Isa-isahin yung paghanap yung Birhen del Carmen dahil nandoon yung mukha ng Birhen del Carmen na nakalagay. Kaya yun, umakyat ang mga tao. Ang daming taong umakyat hanggang ang puno ng mangga, mga kapatid. Naubos ang dahon sa tatanggal. Naubos talaga ang dahon. Hanggang ang natitira na lang ay yung pinakadulo, isang piraso na lang na dahon na iwan doon. Kaya pinakuha yun ni Panginoong Divine Master Benedict Sr. yung isang pirasong dahon na nakatira na iwan doon. At doon nga nakalagay ang mukha ng Birhen del Carmen na nakaukit sa dahon ng mangga. Kaya pagkatapos noon, sinabi na naman niya na humingi siya ng lastiko. Yung lastiko ba, yung mag-inat-inat lastiko. Humingi siya ng lastiko, humingi rin siya ng maraming dahon ng mangga. Ginanyan niya, binilibod niya, gaya kalaki dito, gilukot na, nilikit niya ang dahon ng mangga, gaya kalaki nito. Nilagyan niya ng lastiko, inipit niya ng lastiko, ginanyan niya ng lastiko, ang ganito kalaki, inano niya. At sinabi niya, ito'y magiging pira. Nagiging pira kagad mga kapatid. Nagiging pira ang isang ilokot ng dahon ng mangga. Nagiging pira. Pagka magiging pira na, sabi niya, itatapon ko ito at pukunin nyo. Kung sino man sa inyo makakuha nito, ay sa inyo na. Kaya yung mga tao, nang tinapunan niya, pinagmasdan talaga ng mga tao kung saan babagsak. Kaya tinapon niya yung isang likit ng pira na mula sa dahon ng mangga ay nagiging pira. Tinapon niya. Pagkatapon, tumambling ng 2 beses. Tiningnan talaga ng mga tao, tumambling ng 2 beses. Doon napunta sa kadamuhan. Kaya nagsipagtakbuhan yung mga tao, nag-aagawan kung sino makakuha ng pira na yun na kasing laki nito, kalikit. Tinali ng lastiko. Kaya nalinis na lang mga kapatid ang kadamuhan na binagsakan ng pira. Nalinis na lang. Walang pira na nakikita. Wala talaga. At itong si Feliciano, hindi sumama doon sa paghanap ng pira na yon na tinapon niya. Nang bumalik ng mga tao, sinabing walang nakita, hindi nila nakita. Naggulat ang mga tao dahil kinuha lang ni Panginoong Divine Master Benedict Sr. yung pira doon sa likuran lang ni Feliciano. Dito lang sa likuran ni Feliciano, kinuha niya, ito lang pira. Ito ang pira. Sabi ng mga tao, yan lang pala. Sabi ni Panginoong Divine Master, hindi ko pa ito pinakita sa inyo, pinakuha sa inyo dahil hindi pa panahon para kayo ay yumaman. Hindi pa panahon para kayo ay yumaman. Magantay lang kayo dahil niyayaman talaga kayo pero hindi pa ang panahong ito. Kaya sinabi niya, sino naman sa inyo ang gustong magpagamot ng mga karamdaman? Sabi ng mga tao, kami. Nagkagulo ng mga tao, gusto lang magpapagamot. Kaya sabi niya, sige, gusto niyo magpapagamot. Kumuha kayo ng planggana, lagyan niyo ng tubig, punuin niyo ng tubig, ilagay niyo dito sa sahig. Kaya kumuha sila ng planggana, isang planggana, nilagyan ng tubig, puno na ng tubig.
Sabi naman niya, tatayo ako dito sa planggana na may tubig. Kaya pumatong siya doon sa planggana na puno ng tubig. Nagulat itong mga tao, mga kapatid, dahil pagpatong niya sa planggana na puno ng tubig, hindi ba siya nalunod, hindi yung paa niya doon lang sa tubig, nakalitaw lang. Oh, halimbawa ito yung planggana puno ng tubig. Hindi umapak sa planggana yung paa niya. Nandun lang sa tubig, nakalitaw lang ang kanyang mga paa. Oh, nakalitaw lang doon lang sa libil ng bunganga ng planggana. Nandun lang ang kanyang mga paa. Nagulat itong mga tao kung paano niya yung ginawa. Kaya yung tubig iyon, di ba, pag-apak lulubog talaga pag-apak, pero nakalitaw lang siya. At sinabi niya, habang nakatayo siya doon sa gitna ng planggana, nakalitaw, sinabi niya na kumuha kayo ng mga buti dahil bibigyan ko kayo ng langis na gagamitin nyo sa panggagamot sa inyong mga pasyente. Yun ang sabi niya, nga gagamitin nyo panggamot na yung sarili at mga may sakit. Kaya yung mga tao, mga kapatid, nagkagulo naman, kuha ng mga buti, kuha sila. At doon nga si Panginoong Divine Master Benedict Sr. na si Bin Isay Ngipon nakapatong nga sa planggana na may laman na tubig na nakalitaw lang, at ginanyan niya ang kanyang mga daliri, 3 daliri, ginanyan niya, kinupos niya ba, pinilipit niya, at nakita ng mga tao na tumulo yung langis mula sa kanyang mga daliri. Tumulo yung langis mula sa kanyang daliri, bumagsak doon sa tubig na kanyang kinatatayuan doon sa planggana. Bumagsak doon, daming langis na lumabas dito sa kanyang daliri, mga kapatid. Ginanyan lang niya ang kanyang mga daliri, lumabas na ang maraming langis, tumulo doon sa tubig na kanyang kinatatayuan, na inapakan niya, na hindi rin siya lumubog, nakalitaw lang siya. Kaya pagkabagsak ng langis doon sa planggana na may tubig, pagkatapos sinabi niya, isa-isa niyong kunin ang tubig na nasa planggana, ilagay niyo sa inyong mga buti, at yun ang gagamitin niyo para ipanglunas, igamot sa inyong mga sarili at kahit sino pang tao na gustong malunasan yung mga karamdaman nila. Gulat na gulat ang mga tao, mga kapatid, sa kanyang ginawa, sa kanilang nakita kay Panginoong Divine Master Benedict Sr. na nakalutang lang sa tubig na nasa loob ng planggana. Pati man itong si Feliciano Iturma ay nagugulat sa kakaibang kakayahan na ginawa. Isang milagro, mirakulo talaga, mga kapatid, ang nangyari, na hindi siya lumubog sa tubig na nandun sa loob ng planggana, at yung langis na lumabas sa kanyang mga kamay na siyang ginamit nila sa paggamot, at bigla talaga, diha-diha, kumbaga sa Bisaya pa, kaagad-agad gumaling ang kanilang mga karamdaman. Libo-libo ang mga pasyente na nandun, mga kapatid, gumaling ang kanilang mga karamdaman. Mabulag man, mabingi, mapipi man, o lumpo, o kahit ano, mga kanseros, mga sakit na inayawan na ng mga doktor, gumaling kaagad-agad, mga kapatid, nang nakatikim sila sa langis na mula sa kamay ni Panginoong Divine Master Benedict Sr. na hinalo na sa tubig. Kaya, mga kapatid, hanggang dito na lamang. Sa susunod nating pag-uusapan na yung unang pag-uwi na ni Panginoong Divine Master Benedict Sr. Yung umuwi na siya mula doon sa Church Virginia, California, USA. Umuwi na siya dito sa Pilipinas. Dito nyo malaman kung saan siya pinakaunang ng gamot. Oh, dito nyo malaman na pag-uwi niya kung saan siya pinakaunang ng gamot. At hindi na Bin Isay Ngipon, kundi si Dr. Robina. Oh, yun naman ang sunod kong isasalaysay sa inyo. At hanggang dito na lamang. At maraming salamat sa inyong lahat, sa King Diyos, Divine Master Benedict Sr., sa mga makita, sa hindi makita, Panginoong Divine Master Benedict Sr., King of all Kings, Master Benedict Sr., Divine Grand Master Benedict Sr. Maraming salamat sa inyo, sa mga makita at hindi makita, sa inyong lahat, mga kapatid kong nag-subscribe sa YouTube channel kong ito. Antabayanan nyo, marami pa akong ipapahayag sa inyo na history ni Panginoong Divine Master Benedict Sr. mula nung kanyang kabataan hanggang sa kanyang pag-aasawa, hanggang ginawa niya ang asosasyong PBMA. O mga kapatid, isasalaysay ko po yan sa inyo lahat. Kaya antabayanan nyo, marami pa talaga, at marami kayong matutunan dito sa YouTube channel ko ito.
para to sa kaligtasan ng inyong ng mga kaluluwa at katawan mismo. Siyempre, importante ang katawan natin na magiging healthy. Yun talagang importante. At dito niyo malalaman kung paano gamutin yung mga viruses, mga pandemic viruses na darating dito sa mundo natin. Dito. Kasi isa ako dyan sa mga katulong sa inyo. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Magandang umaga ulit sa inyong lahat.